Mapagpalang gabi sa ating lahat, mga kalugs at kaliwanag, mga solid supporters at followers natin dyan. Mapagpalang gabi po. Live po tayo ngayon at pag-usapan po natin ang patungkol sa astral projection or astral traveling or paglalakbay diwa or lakbay ng kamalayan. Okay? Hintay po muna tayo ng mga viewers na para maganda bago tayo mag-umpisa. Saglit. Kasi yung kwento mo astral projection. Pagpalang gabi mga kaluks. Yan, mag-share ng ating live. Yan. Shoutout Jonathan Go. Posing wala schedule ng musiko. Bisa na ako, kahit may schedule ako sa Cagayan de Oro, hindi na siguro ako pupunta talaga dyan. Kasi bakit, Jonathan Go? May dalawang kasama na ako dyan. No? Samahan ko mismo, Team Lux Day. Isa sa Ipunan at isa hindi ko memorize yung saan. Si Bro Isabuhay at si Bro Romero. Na-share ko na rin yung FB nila dito sa page ko. Hanapin mo na lang. I-PM mo sila kung gusto mong magpagamot. Makasamahan ko yon. Taga dyan sa CDO. Kumusta din? Okay lang naman. Kyle Begalan. Si Sweetman ito. Shoutout sa inyo. So maghintay pa tayo ng dumami pa konti na ang ating followers para mag-start na ako mag-share, no? Or mapag-aralan natin kung ano ba yung astral projection or astral traveling. Okay? Shoutout kay Papa Jack. God bless you from Saudi Arabia. Salamat sa pag-avail ng t-shirt. At sa mga gusto pa mag-ahabol, mag-avail ng Team Lux Day shirt, available pa po. PM nyo lamang po ako. Michelle M. Derecho, good evening din sa inyo. Shoutout sa Team Lux Day. Pa-share ng ating live. Sige po. Siguro dadami lang yan mamaya-maya. So nasa copies ka pala. Okay. Makat yung lalamunan ko. Ayun. So pag-usapan natin ngayong gabi ang patungkol sa astral projection. No, siguro ang iba sa inyo ay nakarinig na ng ganitong term or ganitong paksa at may knowledge na patungkol dito, or kung yung iba naman ay wala talagang idea kung ano bang astral projection or astral traveling. So itong gabi ay nais kong mag-share sa inyo dito sa live, no, yung simple explanations, no, ng astral traveling at astral projection para may makuha tayong aral, no? Okay? So, yun na nga. Ano ba itong astral projection or astral traveling? From the word astral, ano ba itong astral? No? Kung meron physical, merong astral. Hindi lamang astral. Ang astral ay isang dimension of nature. No? Astral is isa sa dimensions, no, ng nature. Isa na nga yung physical dimension or physical world. So, itong astral naman ay astral world. Okay? So, ito ay nasa fifth dimension, no?
Yung physical world nasa 3D or 3 dimension, yung 5th dimension naman is astral world. At yung 4th dimension is etheric world or world of the elementals, no? Pero hindi natin pag-usapan yung etheric world, kundi papag-usapan natin ngayong gabi ay patungkol sa astral world. Okay? At paano or ano ba itong tinatawag na astral projection or astral traveling? So, simply means astral traveling or astral projection, yung astral body natin, no? Kasi ang mga tao may astral body, no? Meron tayong physical, etheric body, astral body, mental body, causal body, buddhic body, and atmic body. Ayun. So, 7 principles. Pero sa common na tao ay mayroon lang tayong physical, etheric, astral, at mental. Kasi yung tatlong mas higher bodies is kailangan mayroon na tayong narating na kumbaga spiritual mastery. Kumbaga, yon. So, sa common, ordinary people ay mayroon tayong 4 lang. So, isa na nga dito is yung astral body. So, or sa mas madaling sabi, ito yung kaluluwa. Pero sa totoo lang, sa loob ng astral body is nandyan yung essence of soul. Ibig sabihin, nandyan yung parang buto ng kaluluwa natin. Or masasabi natin yung astral body, ito yung vessel ng ating soul. Okay? So, what do you mean when we say astral projection? So, ibig sabihin yung astral body natin, pino-project natin palabas ng ating katawan. Consciously, ibig sabihin, alam natin. Consciously, no? Astral projection. So, ibig sabihin, habang natutulog tayo or in a meditative state o nagme-meditate tayo, ay kaya natin lumakbay gamit ng ating astral body. Ma-feel natin na lumalabas yung astral body. No? Yun ang astral projection. Pino-project natin yung sarili natin palabas. At yung astral traveling, syempre, from the term traveling, syempre nagka-travel tayo kung saan man natin gusto o kung saan man na-attract yung astral body natin na puntahan na lugar. Okay? So, traveling yun. Tawag doon. So, ang astral traveling ay nasasabi nating tunay talaga ito, hindi ito katang-isip lang. Tunay talaga ito. No? Similar ito sa tinatawag na out-of-body experience ng mga taong masasabi nating nagkaroon ng near-death experiences or malapit nang mamatay or yung mga nakomatos or yung as in a flatline na talaga sila sa hospital pero after a couple of minutes or a couple of hours, bumalik sila, something ganun, mga milagro, tapos sinabi nila kung anong nakita nila sa kabilang mundo. So, yun ay similar way, no? Masasabi natin astral traveling pa rin yun. Or sa ibang kasabihan lang is out-of-body experience. Okay? So, itong astral projection, gamit ng ating astral body, magagawa nating maglakbay sa astral world. Maglakbay tayo sa astral world. So, ngayon, ang katanungan natin, kung ano ba yung astral world, no? Kung naintindihan na natin yung astral body natin, so ano naman yung astral world? Pero bago natin puntahan yung katanungan na yan, so, bawat bodies natin ay merong corresponding world or dimension. Halimbawa sa physical body, itong physical world. Etheric body natin ay meron ding etheric world. Astral world, meron ding astral body. And mental body, meron ding mental world. And so on and so forth. Okay? So, para ma-access natin yung astral world is kailangan ng astral body. Hindi naman pwede yung physical body natin ay papasok sa astral world. Hindi yun pwede, no? Kasi may karampatang bodies or katawan na ginagamit doon, no? So, ang astral world ay hindi nakikita ng physical na mata, so therefore, ito ay spiritual world, no? At
hindi din kayang pasukin ng ating physical body yung astral world. So kailangan natin ng astral body natin mismo. Okay. Sa astral world, no, ay kung anong nakikita natin dito sa paligid, sa mundong physical, ganun pa rin sa astral. Ang kaibahan lang nito ay mas nakikita natin yung mga spectrum of colors na hindi nakikita sa physical world. Kumbaga mas vibrant siya, mas colorful siya, pero the same sun, the same moon, the same stars, the same trees, the same streets, the same faces ng mga tao, the same houses, buildings, something gano'n, no? Pero sa astral world may karagdagan lang, no? May mga karagdagan lang. Pero kung ano natin, no, kung masasabi natin halos magkaparehas lang talaga yung itsura ng physical at astral. Okay? Alam nyo ba mga kaloks na ang tao, lahat ng tao ay naturally nag-astral traveling, but unconsciously. Ibig sabihin, hindi nila namamalayan na sila ay nag-astral travel pala, no? So paano? Every time na tayo ay natutulog at tayo ay nananaginip, automatically nag-astral traveling tayo. Yung world of dreams is world of astral or astral world na ito. Ngunit, itong astral world sa ating panaginip, ito ay lower astral na tinatawag, no? Gawa ito ng lower vibration at nagko-correspond din ito sa sarili natin, sa level ng consciousness natin, no? Or yung kamalayan natin. Dahil nga yung subconsciousness natin is malakas, so therefore yun ang nagre-reflect lamang doon sa panaginip natin, yung astral, sa astral world, ngunit lower astral. So, every time tayo nananaginip, ito ay experiences in the astral already. Okay? Kaso lang, tulog tayo, hindi natin namamalayan. Okay? So, yung astral projection is kaibahan. Kung yung panaginip is unconscious astral traveling, ibig sabihin, wala kang malay na nag-astral travel ka pala o nasa astral world ka. Yung astral projection naman is kabaligtaran ng panaginip. Astral projection is conscious sleeping. Ibig sabihin, alam mo na natutulog yung physical na katawan mo at alam mo na nasa loob ka ng astral world. So therefore, kontrolado mo yung sitwasyon, no? Alam mo na nasa astral ka. Okay? So yun ang kaibahan. So ito mga kaloks ang kinakwento ko sa inyo or sinishare ko sa inyo ay mga simple terms lang para at least mabuksan yung isip natin, yung kamalayan natin patungkol sa mga ganyang usapin, no? Pero hindi ako magda-dive talaga ng malaliman, no? Para hindi naman tayo mahirapan. So mga basic lamang ito. Siguro ito na yung umpisa or parte na ito ng matagal ko ng gusto na mag-share ng Gnostic teachings, no? So, unti-unti ko na gustong magawa talaga ito. So, isa na ito sa mga siguro introductory spiritual teachings. Okay? Dahil yung mga ganitong mga usapin ay tinatopic ko na ito sa mga close friends ko. O ibig sabihin yung mga malalapit na talaga sa akin, katulad sa Team Lux Day. Ganito yung mga topic namin, no? Astral projection, about consciousness, about self-realization, about awakening, something ganon. So, hindi kami talaga more on focus sa gamutan lang. Okay? Kumbaga, yung gamutan, yes, pinag-aaralan din namin, pero hindi talaga doon lang nakatutok yung isip namin, kundi more on sa kung ano pa talaga, beyond this physical world, no? Higit pa riyan. Yun. So, pinag-aaralan namin yung spiritual talaga na malaliman, kumbaga. So, now is panahon na siguro para ma-share ko din sa inyo yung mga ganito. Lalo na yung mga wala talagang kamuwang-muwang sa mga ganitong usapin. No, yung mga alam lang about sa orasyon lang, about sa ano lang mga gamit-gamit, anting-anting. So,
So, dito sa usapin natin ngayon ay hindi tayo mag-uusap about sa mga anting-anting, agimat, mutya, or about sa mga orasyon-orasyon. Okay? So, etong topic natin is astral projection ito. Okay? Anyways, magbasa muna tayo ng comment. Marami akong comment na hindi nabasa. Okay? Bago tayo mag-continue. Yun. Good PM. Isa buhay. Yes, nice me nga topic. Sama to. Nawala. Pinky yan. Tanang Galari, shoutout. Gebo Recuero, shoutout. Good eve sa'yo. Naihima Lorje. Okay, about sa t-shirt bro, mag-PM ka lamang bro. May available pa tayo. Efren Aparejado. Magandang gabi din sa'yo. Good evening din sa'yo, Landy Elarcosa. Yes, pwede. Richel Derecho. Kim J. Brescio. Hi sir, good evening. Good evening din sa'yo. Ralph Gabriel Scarlett. Shoutout sa'yo from Iligan City. Jam Makaumbang Amirol II. Good evening po sir. Gabo Recuero. Nakakapag-astral ka na ba bro? Consciously. Good question. Kaya nga ako nag-topic ngayon. No? Hindi ako magsasalita kung hindi ko nagagawa. Okay? Kung wala akong experience. Okay? Kaya nga nagsalita na ako para gusto kong i-share. Pero sa GC namin, alam na nila. No? Marami ng mga topic kami about sa ganyan. Yes, nakakapag-astral ako consciously. Pero, hindi talaga always. No? Kung sasabihin ko always, ay magsisinungaling na ako. No. Hindi talaga lagi. No? Kasi minsan, puno yung isip ko sa mga bagay-bagay, no? Cares of this world, something ganon. So, therefore, hindi ako nakakapag-astral. Pero pag may focus talaga ako at gusto kong imbestigahan yung isang bagay, no? Yun. Nagme-meditate ako, nagpo-focus ako, at nagpo-practice ng astral projection. At sa awa naman ng Diyos, kung ako ay pagbibigyan, nakapaglakbay diwa for astral projection. Isa din yan sa inaaral ko yung process. Goods yan, kasi mahalaga yan. Kung tunay kang nag-aaral sa spiritual is, kailangan mapag-aralan mo din yung mga internal dimensions of nature or parallel universes of nature. Okay? Okay. So, ipagpatuloy natin yung usapin na about sa astral. So, yung astral projection, since natanong na ni Gabo Recuero at inaaral niya din yung proseso daw nito, so ito, isi-share ko sa inyo yung ilang mga experiences ko sa astral. Okay? Di ba sinabi ko, yung panaginip is astral, unconscious astral traveling. Ibig sabihin, hindi mo alam na nasa astral ka pala, tulog ka, na nanaginip ka lang. So, yun, pag-isip mo sabi yung panaginip ng lahat. But, real experience yun sa astral. At, yung astral projection naman is conscious sleeping. Ibig sabihin, gising ka kahit tulog yung katawan mo. Yon ang kaibahan nila. Okay? So, since alam na natin yung basic principles nitong astral projection, no, or itong sistema. So, nais ko lamang i-share sa inyo yung mga masasabi kong magpapatunay para sa akin, no? Kasi ako ang nag-experience, hindi ko naman pwede pilitin yung iba na maniwala. Kasi sa tunay na spiritualidad, ang mahalaga talaga is yung sariling karanasan. Direct experience, hindi yung kwento-kwento lang, no? Kailangan ma-experience natin para maniwala tayo, no? So, ito ay sariling experiences ko na gusto kong ibahagi din sa inyo. Okay? So, yung first, ito i-share ko sa inyo. I-share ko sa inyo yung first time ako nakapag-astral project. Consciously, consciously. Hindi yung panaginip lang, kasi panaginip, siyempre, halos lahat ng tao na nanaginip. Consciously, nag-astral project ako. Way back siguro nasa wait lang kasi hindi pa ako nanggagamot that time siguro nasa
8 years ago na siguro, or more or less 7 to 8 years, ganon. Nag-study na kasi ako ng ganon, ng astral projection or Gnostic teachings. So, way back, nung panahon na yon, ako ay focus sa pag-aaral, no, mga nagsusunog ng kilay, kumbaga, sa pagbabasa ng mga aklat sa occultismo, sa spirituality, sa Gnosticism, no? So, syempre, hindi basta-basta yung pag-practice ng astral traveling, no? Hindi basta-basta kasi hindi naman ito parang candy na kakainin mo lang tapos ganun na. No, hindi to basic, hindi to basta-basta. Kaya hindi talaga marami ang nakakapagawa nito. No? Kaya mahirap. Kailangan matinding ensayo or practice. Kung iniisip ng iba na madali lang mag-astral, hindi totoo yun. Mahirap. Pero, pag alam mo na yung technique at napag-aralan mo na, so, yun ang advantage kasi mas madali mo nang magawa. So, i-share ko sa inyo yung first experience ko. Siyempre, natulog ako normally. Normally, matutulog ka. I-rest mo yung body mo. But with the help of mantras, no, or sacred words, or masasabi natin orasyon na lang, sige, orasyon, no, na binabanggit ko pa ulit-ulit sa aking isip, no, hanggang sa makatulog ang aking katawang pisikal na sinasabi ko, pero gising yung isip ko. So, that moment, in an instant, no, parang lightning, something ganon, in an instant, no, hindi ko namalayan na nakatulog na pala yung katawan ko, pero gising pa rin yung isip ko. At bigla ko na lang naramdaman na nag-vibrate ang buong katawan ko, mula ulo, pababa sa paa, at feel ko lumulobo ako o lumalaki ako. No? Lumulobo, something ganon. Dahan-dahan. Sabi ko parang nag-bloated na ako or ano ba? Inflated pala, inflated. Parang lumulobo ako, lumalaki. No? Kasabay ng pag-feel ko na lumalaki, nag-vibrate ang buong katawan ko. No? Na hindi ko ma-explain, no? Na hindi ko na-experience nung waking life ko, no? Yung mga ganito. So, that moment, na-feel ko nag-vibrate. Intensely, yung vibration. At nagulat ako, parang naramdaman ko yung sarili ko na sobrang liit lang. Something mga ganito lang. No? Na-feel ko that moment. No? Parang sobrang liit ko lang. At na-feel ko yung sarili ko na ganito kaliit lang at nasa loob ng dibdib ko or masasabi natin sa puso. No? Something gano'n. At parang na-feel ko, parang umiikot-ikot siya, something ganun, parang natutumba ako, ewan ko, umiikot ako, something ganun, no? So, clearly talaga sa aking memories hanggang ngayon, yung first time astral projection ko. So, syempre, hinayaan ko lang yung process ng astral projection. Hinayaan ko lang kasi nabasa ko na tapos pinractice ko na actual. So, yun, ramdam ko parang maliit lamang ako, no? Pero nagwa-vibrate pa yung katawan ko. Parang may separate identity ba? Kumbaga masasabi ko, separate identity. Na parang nararamdam ko din, maliit din ako, although nagwa-vibrate yung buong katawan ko. At umiikot ako, parang ganito, ganyan o, nababaliktad, something ganun. At dahan-dahan na feel ko yung sarili ko, parang ang gaan-gaan. Parang ang gaan-gaan. So, nung na-feel ko na sobrang gaan na-feel ko yung sarili ko parang hangin lamang. Na parang lumabas ako, no, sa sarili kong katawan. Lumabas ako sa sarili kong katawan. Yun. At na-feel ko lumulutang ako sa hangin. No, na-feel ko talaga na walang balakid ng kahit anong bigat ng aking katawan kasi parang hangin na lamang ako. Lumabas ako sa aking katawan. At mga ilang sandali pang nakalipas, nakatayo na ako. Nung nakatayo na ako,
mula sa pagkakahiga ng aking katawan, nakatayo na yung astral body ko. Ibig sabihin, successful yung astral projection, nakalabas ito ng consciously, na alam ko na nangyari talaga yon. Okay? So, paglabas ng katawan ko, syempre, una-una talaga pumasok sa isip ko, no? Syempre, first time ko yun eh. Gusto kong makita yung katawan ko. Kung totoo ba ang lumabas na ako sa katawan ko, yun talaga una-una ang nasa isip ko. No? Yun talaga. Siyempre, first time. Siyempre, nung pagtayo ko, lumingon ako. Siyempre, may matinding pagnanasa ako na gusto ko talaga ma-discover kung totoo ba talaga ito. Nasa labas na ba talaga ako ng aking katawan or katang-isip ko lamang ito. No? Or illusion lamang ito. So, yun. Pagtingin ko, paglingon ko, nakita ko yung katawan ko na nakahiga. Nagulat ako. Siyempre, first time eh. Nagulat ako. At na-prove ko sa sarili ko na nasa labas na pala ako ng katawan ko. So, ano nangyari? Since nagulat ako, parang na-disturb yung frequency ng aking astral body. At nagkaroon ito ng disturbances sa connection. So, therefore, na-force na bumalik ako sa katawan ko bigla. On the spot. Nung pag-shock ko ganyan, nung nagulat ako na nakita ko yung sarili ko, bigla akong pumasok sa katawan ko ulit at nagising ako. Yon. Yon ang first time experience ko. Hindi pa ako nakapag-travel ha. Nag-project lang ako. Ibig sabihin lumabas lang ako sa katawan ko. Hindi ako nag-travel pa. So yun po ang first experience ko. So sa iba, hindi ka panipaniwala. Pero okay lang. Kaya nga sinasabi ko, sinishare ko yung sariling experience ko, no, about astral projection or astral traveling. Okay? Totoo po ito. Para sa akin, ewan ko lang sa inyo kung maniwala kayo. Kaya nga nandito tayo nagsasalita upang maliwanagan din yung iba, magkaroon din ng idea. Okay? Siguro mamaya ko na basahin talaga yung mga comment, no? So, yun ang first time experience ko way back 7 to 8 years ago na. Way back 7 to 8 years ago na. Yun ang first experience ko sa astral. So, kung bibilangin natin yung taon na lumipas, so siguro naman, may isip nyo, ang dami ko ng astral projection experiences. Yes, ang dami na. No, hindi na mabilang. No? Ang dami na. Siguro, aside sa first experience ko, share ko din sa inyo yung mga naunang mga astral projection or astral traveling ko na successful. So, since that day, nakapag-astral project ako consciously sa aking katawan at kaso bumalik nga lang ako, so, pinagpatuloy ko yung pagpapractice. Kasi sabi ko, totoo pala. So, kailangan pag-igihan ko pa. So, nag-practice pa ako. At that time, focus ako sa devotion. Hindi pa ako nanggagamot that time, ha. Wag niyong pagkamalan na nanggagamot na ako that time. No, hindi pa. Kumbaga, bookworm ako. Nagsusunog ng kilay sa pag-aaral sa occultismo, sa spiritual. No? Seeker of truth ako, kumbaga. So, since na-experience ko na nga yung paano mag-astral project at napatunayan ko sa sarili ko na mayroon talagang ganun, so, tinuntinyo ko yung practice ko. Okay? Nung na-continue ko yung practice ko, so, yan na nga, isi-share ko sa inyo. Siguro yung mga nagpa-prove lang sa akin lalo na tunay talaga yung astral projection. Okay? Isang araw, hindi naman gabi, araw yun eh, kasi araw ako natulog. Kasi that time, nagtatrabaho ako sa isang gasoline station. No? Naging pump attendant ako. So, night shift ang duty ko. At umaga natutulog ako. Pero that time na nga, nag-study na ako. So, syempre pagod. Masyadong pagod yung katawan ko. Puyat. Puyat pala, yun. Ang proper term. Puyat at pagod. Umuwi ako sa bahay.
nag-almusal ako around mga 6 a.m. kasi mga 5 a.m. ako umuwi. Mga 6 a.m. Nakarating ako sa bahay, nag-almusal. At syempre, imbes kape ang iinumin ko, syempre, gatas ang ininom ko para makatulog ako, makabawi ako kasi gabi na naman yung duty ko. Kasi pag magkakape ako, hindi ako makakatulog. So therefore, gatas ang ininom ko para mahimbing yung tulog ko. At syempre, ganun pa rin, patuloy pa rin yung practice ko ng pag-astral projection. So that day, yung araw na yon, natulog ako, the same process, nagmamantra pa rin ako para lumabas yung astral body ko. At since sobrang pagod ng katawan ko, sobrang puyat, mas madali nakatulog yung katawan ko. Nakapag-relax agad yung katawan ko. No? So, kumbaga, mas mainam kung nagpa-practice ng astral projection is yung pagod yung katawan or antok na antok. No? Mas madali makapag-astral project. Napatunayan ko na yan. At kahit sa magbasa kayo ng mga about sa astral projection, totoo yan. Kailangan meron na something na tinatawag na tawag ito, yung antok na state. Nakalimutan ko anong state tawag, slumberness, no? Parang ano na tayo, parang sa Bisaya hubog, parang lasing, no? Parang lasing na sa sobrang puyat. 'Yon. So mainam 'yon para sa pag-practice ng astral projection. So nung that time, sabi ko mag-astral ako kasi mayroon akong gustong improve. Sabi ko, tunay ba talaga na pag mag-astral project ako, lalabas ako sa aking katawan, makikita ko yung mga tao at hindi nila ako makikita. Something ganon, no? Something ganon yung experimentation ko. So, yun, nakatulog ako. At shortcut na tayo, nakalabas ako sa katawan ko successfully. The same process nung una, no? Naramdaman ko rin vibration, naging magaan yung katawan ko at tumayo ako. Yun. At pagtayo ko, hindi na ako lumingon kasi naalala ko na nung unang unang pag-try ko ay natakot ako, nagulat ako, bumalik ako sa katawan ko. So, that moment hindi na ako lumingon, diretso ako na ako lumabas ng bahay. At isa sa mga kailangan natin gawin para mapatunayan na nasa astral world ka na, ay kailangan mong tumalon ng mataas. Kasi pag tatalon ka ng mataas, na may pagnanasa kang mag-float sa hangin, kung gano'n ang gagawin mo, at kung nag-float ka nga sa hangin, hindi ka nahulog agad-agad, or sobrang taas ng talon mo, ibig sabihin confirm na sa astral world ka na. Kasi, ulitin ko, yung astral world at physical world is parehas lang. Walang pinagkaiba. Parehang-pareha lang talaga. Hindi mo may pagkakaila or hindi mo ma-differentiate basta-basta unless mayroon kang mga gagawin na para ma-prove sa sarili mo na nasa astral world ka na. Aside sa pagtalon, no, isa sa mga ginagawa is yung key of soul na tinatawag SOL, subject object location. At after nun, yung pag-hold ng ating pagsirado ng ating mga ilong, no? Tapos subukan natin huminga. Kapag nakakahinga ka kahit sirado yung ilong mo, ibig sabihin nasa astral world ka. Kasi sa astral world, kahit sirado mo pa yan lahat ng butas ng mukha mo o ng ulo mo, makakahinga ka pa rin. Kasi yung humihinga, hindi naman yung astral body, kundi yung physical body. Okay? So, isa din yun. Isa yun sa mga pagsubok na dapat mong itry para ma-confirm na nasa astral ka na. So, yun na nga. Sinubukan ko tumalon at naka-float ako sa hangin. Sabi ko, ay, nasa labas na pala ako ng katawan ko. At pumunta ako sa itaas ng bubong namin. No? Nakikita ko yung mga tao. Siyempre, umagang-umaga gising na yung mga tao, busy sa pag-almusal o paghahanda na kung ano-ano, ganyan. Nagbibili. Yun. Nakikita ko sila. Na-confirm ko sa sarili ko, ay, naririnig ko pa rin pala sila. Naririnig ko pa rin sila. Ngunit hindi lang nila ako nakikita.
So, narinig ko yung sinabi ng uncle ko, no? Parang maingay siya, something ganun, no? Tapos, pero sandali lang hindi yun nagtagal. Mga sabihin na lang natin mga ilang minuto lang ang tinagal ng aking pag-astral project, no? After pag muni-muni or pag-observe ko sa kapaligiran, kasi gusto ko pang i-investigate Hindi pa ako nag-travel ng malayo, nasa bubong lang ako. Ino-observe ko yung nangyayari. Ano ba to? Ano ba to? Oh, ito si uncle. Okay. Ayun. Mayroon siyang sinasabi. So, pag after nun, gumising ako ulit. Gumising ako, tapos, kahit sobrang antok ko pa, pinilit kong tumayo. Kasi mayroon akong gustong i-confirm. Lumabas ako ng bahay, at gusto kong i-confirm na nandoon ba talaga yung uncle na sinasabi ko, yung uncle ko. Na narinig ko at nakita ko sa astral projection ko na nandoon. At na-confirm ko nga na nandoon talaga siya. So, yun ang isa sa mga proof na totoo talaga yung pag-astral projection. No? Paglabas ng ating astral body. No? So, anyways, magpasa muna tayo ng mga comment. Sa mga susunod na mga videos natin sa YouTube din ay mag-release na din ako ng mga techniques on how to astral project consciously. Okay? Ang hirap talaga basahin yung mga comment ba o na parang nabubura siya. I mean, bumabalik ulit sa itaas. Hindi ko mahanap talaga yung ano. Sige, sagutin natin itong katanungan ni John Marquez Quezon. Paano pag humiwala yung kaluluwa sa katawan tas nakita yung sarili mo natutulog? Anong klaseng astral yun po? Okay, yun na nga, yun ang kwento ko kanina, or ewan ko lang, baka nauna itong katanungan mo kaysa sa pagkwento ko kanina. Okay, so yun na nga, ulitin ko lang, astral projection tawag din doon, no, nakita mo sarili mo. Yun na nga nangyari sa akin first time, no? First time ko nakita at na-confirm ko na nasa labas na ako ng katawan ko. At syempre sa sobrang takot ko, or hindi naman as in takot, nagulat lamang ako. No, syempre first time nagulat. Bilang tao lang din tayo, nagulat ako at bigla akong nagising. Kumbaga bumalik yung astral body ko. Okay? Yes, tama. Sabi ni John Mark, isang beses naranasan ko pero pagod ako that time, sobrang pagod. Yes, yun na nga sinasabi ko kanina, no? Mas madali makapag-astral kung sobrang pagod na pagod yung katawan ng tao. Okay? Ang hirap talaga basahin yung mga comment. Saan na pumupunta? Meron siyang low frequency at high frequency mo proseso pero wala naman madali sa una. Yes, tama. Yun ang nga sinasabi ko. Lower astral at higher astral. Or sa'yo is frequency lang, frequency ang sinabi mo. The same pa rin yun. No, may mga vibratory tayo frequencies. Okay? So, depende yan. John Mark Alquizon, sa bangungot ganyan. Yes, tama. Sa bangungot, commonly, or sleep paralysis na tinatawag, ay simply explanation dyan, no, is halimbawa, natulog ka, sobrang pagod ng katawan mo, or sobrang busog ka. Isa din yan sa mga rason ng bangungot. Sobrang busog ka, or hindi tama yung posisyon na ipit yung isang kamay mo sa pagtulog, something ganun. Posible kang mabangungot, no? Kasi nga, nagka-cramps yung katawan mo. Pero, yung sleep paralysis, yung parang may nakatagan sa atin, parang mayroong something dito na entity.
sa itaas natin. Yun ay bigat, no? Yes, meron talagang mga entities na nag-a-attack sa tuwing tayo ay natutulog kapag ikaw ay spiritual person. Kahit na naman spiritual person, no, nandiyan yung mga incubus, succubus or succubi, incubi. So, mga male and female demons or bed demons na tawag or sex demons. So, meron talagang ganun. Pero, kadalasan sa mga sleep paralysis, simple explanation dyan is yung astral body ng katawan, yung astral body ng katawan natin, hindi pa talaga siya totally nakabalik sa ating physical body. Or, posible naman, nasa moment siya na kung saan lutang na siya konti sa ating physical body. Kumbaga labas na siya konti. Pero gising pa rin yung isip natin. Pero yung parte ng katawan natin ay tulog na. Kaya isip lang ang gising sa atin. Pero hindi natin magalaw yung katawan natin. Sobrang bigat. No? Kasi hindi pa or hindi na nakakonect yung astral body parts sa physical body natin. Isa din yun sa dahilan. At the more na magpanik ang isang tao, the more hindi talaga babalik yung astral body mo. No? Kaya ang nangyayari, nababangungot, namamatay yung tao, nalalagutan ng hininga. So, sad to say, ganun ang nangyayari. Sa sobrang takot. No? Yung bigat na nararamdaman mo, parang dinadagan ka, ang tawag doon is, tawag nito? Dahil yun sa takot. No? Ang takot ay siyang pinakamalaking kalaban ng tao. Takot tayo sa mga hindi natin alam. Sa mga bagay na ignorante tayo. Halimbawa na lang sa kabilang mundo. No? Siyempre, ignorante tayo. Takot tayo. Baka hindi na tayo makabalik or ano ba, something ganun. So, ganun ang nangyayari. The more magpanik yung tao, the more talaga hindi magbabalik yung astral body sa katawan. So, ang nangyayari, siyempre, nahihirapan ng huminga, mamamatay yung tao. No? So, ang technique dyan, kung tayo ay nag-sleep paralysis, no, kailangan huminahon. Magdasal sa Diyos, humingi ng tulong, at i-focus yung attention natin sa ating paghinga. Hindi sa entity na nakadagan sa atin. Or sa kung ano mang nakikita natin na multo or aswang o ano ba yan. No? Huwag natin pansinin yon. I-overcome natin, parang ibaliwala lang natin. I-focus natin yung sarili natin, yung paghinga natin. Kasi pag maputol yung hininga mo, automatic mamamatay ka. Bangungot na yon. Kasi dala ng takot, no? Takot na takot ka, nahirapan ka ng huminga. No? So therefore, kailangan huminahon ka. Pilitin mong huminahon, mag-relax. Huwag mong labanan. Hayaan mo lang, mag-relax ka. Relax, relax. Magdasal sa Diyos. No? Yan, mainam talaga magdasal sa Diyos. No? Wala naman tayong pwedeng hinga ng tulong sa mga oras na yun, kundi ang Diyos talaga. Magdasal sa Diyos, humingi ng tulong para matulungan tayo makapag-relax. Kung nag-relax ka na, so, ang una mong dapat gagawin, hindi mo kailangan i-force yung sarili mo na bumangon agad. Whole body. Mali yun. Kasi the more gagawin mo yun, the more mas bibigat pa yung pakiramdam mo. Parang may nakapatong sa'yo na hindi mo maintindihan, sobrang bigat. So, ang kailangan, mag-relax ka lang. Relax. Subukan mo. Galawin yung mga daliri sa kamay at paa mo. Huwag i-force yung buong katawan agad. Daliri lang muna. Kapag nagalaw mo, kahit isang daliri lang sa kamay mo or sa paa, automatic, gigising yung katawan mo. At saka ka babangon. Yun. So, yan ang technique sa mga nag-experience ng sleep paralysis or madalas maka-experience ng ganun. So, yan ang technique. Kailangan wag magpanic, relax, i-focus sa breathing, no? Sa ating maghinga, and then magdasal sa Diyos at subukan lang galawin yung daliri lamang sa kamay at paa. Huwag yung buong katawan agad kasi hindi mo magagawa 'yon. Okay? Pero alam nyo ba mga kaluks, sa mga taong nag-aaral ng astral projection, yung bangungot na sinasabi or sleep paralysis is master key yun para sa successful conscious astral projection. Yes,
Sa mga ordinary tao na walang alam, na takot sa beyond this physical reality or this physical dimension, nagpapanik sa mga oras na yon kapag nag-sleep paralysis. Pero sa mga katulad ko na nag-aaral at nagpa-practice talaga ng astral projection, yung sleep paralysis is a good sign na yon. Na ibig sabihin, humihiwalay na yung astral body ko sa aking katawan. At a little bit of patience, no, kailangan pasensya, at sabay mantra at dasal din sa Diyos, nagagawa kong mag-project. Nakakalabas ako sa aking katawan, no, smoothly. So it's a matter of overcoming yourself, your fear, kumbaga. Kailangan matalo mo yung katakutan, yung takot mo. So paano mo ito matatalo kung kulang ka pa rin sa unawa? Kailangan mo muna pag-aralan, no? Unawain kung ano bang meron sa kabilang mundo. Para kung gagawin mo man ito, ay hindi ka matatakot. Pero kung gagawin mo lang ito tapos wala kang background knowledge o wala kang pinag-aralan patungkol dito, syempre, matatakot ka pa rin. Yun. Kaya hindi basta-basta yung astral projection. Hindi ito nakukuha sa isang araw, isang gabi, o isang linggo. No. Mahabang proseso ito, mga kaloks. No? So, yun ang sinasabi ko, yung sleep paralysis para sa mga nag-aaral ng astral projection is a master key yan. Isa yan sa mga good sign na pwede ka nang mag-astral project. Astral traveling. Okay? Maswerte ka na bro, na-experience mo yan kasi need ma-adapt ng katawan yan. Kaso pag nag-alinlangan, magigising ka. Yes, ang dami ko ng experience bro, Gabo Recuero. Kaya nga nagsasalita na ako dito kasi i-share ko na. Matagal ko na kinikimkim ito. Sa mga piling kaibigan lang ang sinishare ko about dito dahil alam ko at naintindihan ko na hindi maunawaan ng iba yung mga ganitong usapin. Kaya light lang yung usapin na ito. Yung mga tinatakil ko muna. Kumbaga pang bukas lang ng isip, no? Yung topic natin is astral projection at lahat ng mababasa kong hindi angkop sa topic na ito ay hindi ko babasahin at hindi ko i-reply or sasagutin, okay? Mag-focus tayo sa isang topic, no? Yan lang. Yes, totoo yan. Parang insidious. Shoutout Joe David Macrohon. Yes sir, kaya estia mga amoyas dito insinyayo about na gnosis. Introductory teachings. Yan, sayang naputol yung first live natin. Nagloko yung camera ko. No? Hindi na bumalik sa selfie. Nag-focus sa back camera hanggang sa nag-stop ng pusa yung live. Sayang. So, hindi ko na mababasa yung comment dito kasi wala na dito yung mga comments ninyo nasa sa first live natin. So, siguro, after this live, doon ko na lang babasahin at susubukan kong magsagot ng manually, no, sa mga comment ninyo. Okay? Naputol yung live. Sayang. Ang ganda na ng usapin natin. Naputol lang. Sayang. Ang dami ko pa sanang babasahin comment doon. Naputo lang eh. So, baka mapanood nyo ulit ito ay i-comment nyo ulit yung mga kinoment nyo kanina patungkol sa astral projection. Okay? Hindi sadya yung pagputol ng connection. Sayang. Hindi sadya yung pagputol ng connection. Nagloko yung camera. Sayang. Hindi ko na mababasa yung mga comment ninyo. Anyways, mamaya na lang yan. Ang ganda na sana nun eh.
lang. Naputol yung live natin, sayang, ganda na ng topic eh. Naputol pa. Diyos ko. Kaya lang. Sayang yung topic mga kaloks, ang ganda na sana. So anyways, ipagpatuloy na lang natin. So, para sa iba, nakakatakot yung pag-astral. Kasi nga, dahil sa hindi nila nauunawaan kung ano ang meron sa kabilang mundo or beyond physical world. Siyempre, natatakot sila. At ang daming mga haka-haka, kwento-kwento, na kesyo ganito, nakakatakot, delikado, something ganon. Delikado. Oh, yes, mayroon talagang normally, yes. Kahit saan naman kahit sa physical delikado pa rin Kung maglakbay ka ng mag-isa at saan-saan ka pupunta, delikado pa rin. Ganun pa rin sa astral, no? Ganun pa rin. Kahit sa physical nga di ba? Kung maglakad-lakad ka, kahit maglakad ka lang sa town, ganito ganyan sa mall, no, kahit sa loob ng mall, delikado pa rin kasi may mga magnanakaw, may mga tulisan, may mga killer, rapist, di ba? Kahit sa physical meron. So, expected na 'yon. Ganon din sa astral, delikado din. Kaya kailangan doble ingat lang din. At syempre sa gabay ng Diyos ay hindi tayo pababayaan. Dobleng ingat lang. So, yung kaibahan nga lang sa astral ay kadalasan ay yung mga black magicians at mga demonic entities ang makakaharap natin. Kailangan handa ka rin at alam mo sa sarili mo kung paano mo sila matalo, no? So, isa din 'yan sa mga pinag-aaralan sa Gnosis, no? Kasi hindi lang basta-basta yung kailangan mong pag-aralan is paano ka mag-astral project, kundi kailangan marunong ka din paano mo depensahan o protektahan yung sarili mo laban sa mga evil entities sa astral world. Kasi normally nandyan din sila, no? So, totoo 'yon. Kaya hindi basta-basta yung practice nitong astral projection, no? Pero hindi ibig sabihin na dapat matakot ka na mag-astral project, no? Parang sinabi mo na rin, matatakot ka nang lumabas ng bahay mo kahit nasa physical ka kasi nga delikado yung mundo, di ba? Ganon din sa astral. Kung isipin mo delikado talaga yung astral, ibig sabihin i-confine mo na sarili mo sa loob ng bahay, hindi ka na maglalakbay, no? Ganon din yun. Gaya na sinasabi ko, yung astral at physical magkahalintulad lang talaga, parallel universe. So, anon pa rin. Yun nga lang, sa astral world ay dyan mo makikita yung mga black magicians or yung mga mangkukulam, mambabarang, mga aswang, mas active sila sa 5th dimension. Mas makikita mo sila harap-harapan. Unlike sa physical, hindi mo basta-basta makikilala yung tao kung siya ba ay aswang or mangkukulam. Pero sa astral, walang nakakapagtago. Makikita mo yung kulay ng tao sa astral. Kung ano ba talagang uri ng tao ito. Yun ang magkagandahan sa astral. Pag marunong ka mag-astral projection, mag-astral traveling, pwede ka mag-investigate ng mga bagay-bagay, no? At maklaro ito sa iyo, no? Ganon. Sana yung nagko-comment kanina doon, si Gibo ba yun? Gabo ba yun? Pangalan. Anyways, shoutout sa iyo. From Pasig, Ronel De Los Santos, shoutout. Magandang gabi sa iyo.
So, yun mga kaloks. Since naputol yung live natin at naputol yung ano natin, yung momentum, kumbaga, may momentum na sana yun kanina eh. May mga comments na binabasa ko patungkol sa astral at sinasagot natin. So, naputol yun. So, therefore, wala nang comment, wala na akong babasahin. So, siguro hanggang dito na lang muna itong simple explanation about sa astral projection or astral traveling. At sa mga hindi nakapanood ng umpisa nito, ay meron tayong first video kung saan yun talagang una at ito ay continuation lang. Naputol kasi yun. So, nandun din yung mga comment na mababasa ninyo. So, yun mga kaloks. Sa susunod muli, no, i-continue natin itong mga konting aral na magbubukas sa ating kaisipan o sa ating kamalayan patungkol sa higit pa sa physical dimension or physical na mundo, kung ano pa ang meron sa kabila, no, o higit pa sa mundong ginagalawan natin. So anyways, mapagpalang gabi sa inyong lahat. God bless po. Maraming salamat sa panonood, pagsuporta mga kaloks.